Hi guys, this is Queen Jade again and welcome back to my YouTube channel. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-post kasi ang dami nating mga kaganapan. Pagpasensyahan nyo na kung mahina yung audio kasi yung DJI ko, nagloko siya. So ginagamit ko yung phone ko ngayon. And napag-uusapan natin yung pagkuha ng New Zealand Tourist Visa. Free ba siya? Oo. And papaano kung manggagaling kayo dito sa UAE? Gaya ko na nag-apply po ako dito mismo sa UAE. So again, na-share ko na siya ng very light before, yung pagkuha ng New Zealand visa sa aking Facebook and TikTok. Brief lang yun, pero step by step natin siyang pag-uusapan. So first thing is kailangan po ninyo na i-open or mag-apply. Ito, free lang po ito sa Realme account. Mag-login lang po kayo dyan, mag-register kayo dyan. Ito po ay Realme account po ng New Zealand. Fill upan nyo lang yung form dyan. Of course, yung mga basic, yung inyong mag-apply kayo dyan, ang name ninyo, of course, and kung nasaan kayo, and kung ano yung a-applyan ninyo. So, ang nakuha ko po is multiple entry siya. Pero, ang in-applyan ko lang naman is single entry. But then again, yung binigay is multiple. Ang pinakamahalaga na ilalagay nyo dyan, ako kasi personally, ang visa ko po dito kasi sa UAE is under po ako ng investor's visa. So, yun yung nilagay ko doon na job ko, investor's visa. So, anong kailangan? Aside sa syempre yung mga passport, Emirates ID and everything, is yung license ko kasi nga ako po yung naka-investor's visa. Syempre, meron akong kilala doon sa New Zealand and naka-help din sa application is kung meron po kayong kaibigan, kamag-anak doon sa New Zealand is po pwede nyo pong hingin yung kanilang residence kasi nilagay ko yon as sila po ay sponsor. Hindi po literal na sponsored yung travel kasi po pwede nyo din pong i-declare doon na sponsored yung inyong travel kung someone is sponsoring you. Pero yung sponsorship po na sinasabi ko is yun yung, di ba kapag nag-apply tayo ng mga visas, nilalagay natin doon yung confirmed flight ticket, booking ng hotels, kasi hihingin yon. Pero since meron akong kaibigan doon, so ginamit ko po yung kanilang residence ID. In-upload ko yung passport nila, yung mga documents. Sa side niyo passport niyo, Emirates ID, and the purpose of tourism. Kung ang purpose niyo is visiting yung friend doon and tourism, is kailangan nyo ilagay kung saan kayo mag-i-stay doon, residence ID nila, passport, no mag-sponsor, and bank statement mo. Dahil ako, bank statement ko po nilagay ko doon. And ang advice nila sa akin, since ako yung mag-spend ng flight ticket and yung mga gagastusin doon, so at least dapat meron ka daw sa bank mo na mga 100,000 pesos na bank statement mo. So yun yung kailangan doon. After nun, police clearance. Kailangan po ninyo ng police clearance outside the country. So mag-apply kayo dyan. Ako po ay applied via MOI or Ministry of Interior. 50 dirhams lamang po yan. And within 5 to 10 minutes, meron na pong result yan. So punta lang kayo dyan sa MOI, Ministry of Interior, apply lang kayo for police clearance outside the country, referring specifically to New Zealand. So ayan, 50 dirhams. Ano pa? Aside sa police clearance, ayun nga yung bank statement, i-upload niyo yan, yung sponsorship, sino yung sponsor, saan kayo titira, hihingin din yung address doon sa New Zealand kung saan kayo mag-stay. And yun lang naman, wala naman din masyadong hiningi na din on my side. At magbabayad lang kayo sa end po ng 100 New Zealand dollars. So yun yung pinaka-fee nung visa, especially sa ating mga Filipino. Nagdi-differ siya, depends on the nationality, pero sa mga Filipinos is 100 New Zealand dollars. After 2 weeks, na-receive ko yung visa ko kasi doon sa application, matatrack nyo din siya, yung flow ng paper, ng approvals, and in a span of I think less than 2 weeks, na-receive ko yung multiple entry ko to New Zealand. Actually, nag-apply po ako niyan last year pa, November of 2025. But, today, again, it's March na. March of 2026. So, ayun nga. Since marami canceled flights, actually, nakaplan na dapat ako ng March. This March na dapat yun. Pero, yun nga, nag-cancel sila ng mga flights and everything. Kasi yung visa ko po, na-issued siya last November. So, until November of 2026 lang siya this year. So, yun yung validity ng visa ko. So, gusto ko na sana siyang gamitin. But yun nga, dahil nga may ongoing na war pa, yun, naapektuhan yung mga flights.
So, ang gagawin na lang natin is hintayin na lang natin yung advice ng mga airlines kung kailan sila ulit mag-open, and hopefully this month matapos na yan para maituloy na natin. So, yung friend ko pala is they are from Oakland, and nag-post na din ako last time, and sa mga makakapanood, kung meron mga followers tayo dyan sa Oakland, alam niyo na. Pero syempre, advice din nila, pumunta din daw tayo, mag-visit tayo sa Queenstown. Oo, maganda rin daw doon sa Queenstown. And doon meron pa sila isang sinabi, ito yata yung Christchurch. So, yan yung mga itineraries na gusto kong puntahan dyan. And again, kung may mga questions lang po kayo or if I missed something, just comment down below sa mga requirements or may mga katanungan pa kayo sa akin. Tatry natin siyang sagutin dyan sa comment section. And of course, for more vlogs, just keep on like, share, and subscribe to my YouTube channel, Queen Jade. And meron din po tayong iba pang mga accounts sa Blue App. So, ayan, just keep on subscribing para update kayo sa ating mga ganap. And yun lang muna, and see you again on my next vlog. Bye!